Good morning! Hello guys, kamusta kayong lahat? Bare months na naman at malapit na naman ang December kung saan malapit nang i-release ang ating 13-month pay na pinakahihintay nating lahat. Kaya naisip ko na ituro sa inyo kung paano nga ba i-compute ang ating 13-month pay. Para nang sa ganon, kahit hindi pa nire-release ang ating 13-month pay, ay alam mo na kung magkano nga ba ang dapat mong i-expect na darating sa iyo. Dahil ikaw mismo ay kaya mo nang i-compute kung magkano nga ba ang 13-month pay mo. Pero bago yan guys, meron muna akong gustong ipakita sa inyo na napakaganda dito sa likod ko. Tingnan niyo to guys. Ito yung Bulkang Mayon dito sa amin sa Albay. Tingnan niyo naman, napakaganda. Teka lang, i-focus ko gamit yung main camera ko. Ayan guys, so tingnan niyo naman. Napakaganda ng Bulkang Mayon. Dito lang to sa aking posting sa Legazpi sa bakanting lote. Pero syempre, hindi ko nasasabihin kung saan to rito. Ayun guys, so kita nyo naman, napakaganda ng bulkan dito sa amin. So, ayun, by the way, balik na tayo sa ating video. Ituturo ko na ngayon sa inyo kung paano nga ba i-compute ang ating 13-month pay. Huwag kayong magalala dahil kahit bobo kayo sa math, kagaya ko, ay sobrang dali lang nito at sobrang basic lang nito. Tara, proceed na tayo. Okay, yun mga idol, start na tayo. So, ito, yakang-yakan nyo to, sobrang dali lang dito. So, yung first step na kailangan nyong gawin ay alamin nyo muna kung magkano nga ba yung rate nyo per day. Siyempre, magbibigay lang ako ng example kasi bawat region ay iba-iba naman yung rate kung nasaan sila. Halimbawa, iba yung rate sa region 1, iba yung rate sa region 2, at meron naman mga fix yung rate. So, simulan natin dun sa mga fix yung sahod nila. So, halimbawa, sabihin na lang natin na meron kang monthly income na 20,000. Tapos, fix yan kahit umabsent ka, kahit mayroong holiday, or kahit na merong mga araw na wala kang pasok, ay fix pa rin yung income mo na 20,000. So, napakadali lang yan, idol. So, yung gagawin mo lang ay ito times mo lang siya sa 12, tapos i-divide mo naman siya sa 12. So, ibig sabihin, buo na 20,000 yung magiging 13-month pay mo. So, ganun lang yon mga idol. So, halimbawa naman, meron kang isang buong buwan na hindi nakapasok, tapos 20,000 halimbawa yung sahod mo. Halimbawa, fix yung sahod mo, kaso lang meron kang isang buong buwan na hindi ka nakapasok at hindi ka sinahuran. So, yung gagawin mo lang ay i-times mo lang siya sa 11, tapos i-divide mo ulit siya sa 12. So, ibig sabihin, itong 18,333, yan lang yung magiging 13-month pay mo. So, ang gagawin mo, ibabawas mo lang yung ah, buwan na hindi ka nakasahod, tapos i-divide mo lang sa 12. So, ganun lang kasimple mga idol. So, ngayon, i-next naman natin yung arawan yung sahod. So, magbigay na lang tayo ng example. Halimbawa, yung daily income mo ay 500. Ito halimbawa lang tayo mga idol kasi bawat province ay iba-iba naman yung rate. So, ito ay halimbawa lamang. So, halimbawa, 500 yung arawang kita mo sa loob ng 8 oras. Ngayon, sa isang kinsenas, halimbawa, meron kang day off na 2 araw. So, magiging pasok mo na lang ay 13 days. So, ibig sabihin sa isang kinsenas, meron kang kita na 6,500 at i-times mo yan sa 2 para makuha mo yung isang buong buwan. Ibig sabihin, sa 500 pesos a day, meron kang 13,000 na monthly sahod. Ngayon, ang gagawin mo, i-times mo lang ulit yan sa 12 kung talagang wala kang absent at consistent talaga yung pasok mo. I-times mo lang siya sa 12, tapos i-divide mo naman siya ulit sa 12. So, halimbawa ganyan. So, yung sahod mo, dahil wala kang absent, buo mo rin siya makukuha na 13,000. Ngayon, anong gagawin mo kung hindi pare-pareho yung araw ng pasok mo kada buwan? Ibig sabihin, meron kang mga absent, hindi pare-pareho yung pasok mo. Ito yung kahalagahan na tinatago mo talaga yung payslip mo. So, halimbawa, magbigay na lang tayo ng example. So, halimbawa, nung January, halimbawa, kompleto yung pasok mo, sa payslip mo meron kang 13,000. Tapos sa February naman, estimate natin may absent ka di naging 12,500 na lang. Sa March naman,
kompleto ulit 13,000. March. Tapos sa April naman, sabihin natin naging 14,000. Tapos nung May naman, halimbawa naging 12,500 ulit. Tapos sa June, halimbawa naging 12,100 June. Tapos nung July naman, halimbawa madami ka absent, di 11,000 lang. Nung August, halimbawa mas dumami yung absent mo, naging 10,500 na lang. August. Tapos nung September naman, sabihin na natin naging 13,000 ulit. Ano na ba? September. October naman, halimbawa tumaas, naging 14,000. Tapos nung November, gawin nating halimbawa 12,300. Tapos halimbawa nung December naman, jackpot, sobrang dami ng holiday, naging 15,000. Ito halimbawa lang to mga idol. So ang gawin mo, i-total mo lang siya. Yan yung kita mo sa loob ng isang taon. Ngayon, ang gawin mo, i-divide mo lang siya sa 12. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 13-month pay na 12,742 na natin para sa round off. So, yan yung magiging 13-month pay mo. Kaya sobrang halaga na tinatago mo talaga yung payslip mo, lalo na kung hindi naman fix yung sahod mo, or kahit pa fix yung sahod mo, itago mo yung payslip mo kasi maaari mo siyang i-total lahat ng pasok mo sa loob ng isang taon kung magkano ba yung kita mo doon, at yun yung magiging 13-month pay mo.